Kasi sinabi ni VP Sara Duterte nung isa sa interview namin doon sa Dahig sa kanya, sabi niya doon ay madali lang naman yan, isang araw lang yan. Tapos yan. Alam mo mga kababayan, anong konteksto nun? Kasi remember, doon during that interview, inulit din ni VP Sara Duterte yung pinaka-problema. Ano yun? Sabi niya, 2 tao lang naman yan. Sinabi ko na noon, 2 tao lang yan. Si Romualdez at saka si Zaldico, pasagutin nila. Yun ang konteksto noong sinasabi ni VP Sara Duterte na isang araw lang yan, tapos yan. Alam natin ng lahat ng magiging solusyon at sagot sa problema na ito kung si Marcos ay pupunahin niya yung kanyang pinsan. Maaring kahit hindi nga niya ipunahin si Zaldico dahil command responsibility naman yun eh. Nasa pinsan niya lahat ng sagot sa lahat ng problema patungkol dito sa mga ghost project. Wala nang iba makakasagot niyan kung hindi yung kanyang pinsan. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte na isang araw lang yan, tapos na yan. Yun eh. Kaya lang, syempre, etong si Aling Claire, sadyang mahina ang umunawa. Ang kanyang understanding ay masyadong mababaw at ang understanding niya, basta ako itinalaga dito para batuhin ang mga Duterte. So kailangan kong balikan ang mga Duterte sa kanyang statement. Ang problema, siya ang nabalikan. Sinabi niyang wala daw, nasibak noon. O ipakita natin mga ladies and gentlemen ha. Baka kasi sabi ninyo fake news eh. Ito, pakita natin ito. Wait lang, Chotomate, tatay, Chotomate. Wait lang po. Hindi pa naayos yung audio sa akin. Ito, ha. Pakingge, mga kababayan. Makinig. Bagman is the district engineer. Has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of the district engineer. Dito ha, sinasabi niya yung mga problemang ni-report sa kanya. At alam nyo, ladies and gentlemen, para lamang po sa kaalaman ninyo ha, ladies and gentlemen, dito rin yung panahon na may binanggit siyang pangalan ng mga congressman. Hindi lang nasama sa video na ito. But until now, it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Well, the Secretary of DPWH is listening now, maybe. Somebody should relay the message. Na itong si District Engineer, kung sino naman itong yawa na ito, you are relieved beginning tomorrow. You are listening. This is nationwide. Secretary Mark Villar, kindly implement the order. Get him out of the office by tomorrow, noon time. Former District Engineer Lorna Ricardo has been removed from her post due to the expose made by Commissioner Greco Belica regarding the involvement de Ricardo in corruption activities being perpetrated in your province. You are to report tomorrow to the office of the Secretary. You are relieved. Marlen Ingolio, District Engineer, pati si District Engineer, kaya pala sabi ko, sige ako basa District Engineer, pala itong yawa na ito. District Engineer. Alam mo,
May parte sa akin na na nalulungkot habang naririnig ko si tatay ng ganito. Oh, walang biro. Kasi ito yung hinahanap nating kind of leader eh. 'Di ba? Mantakin nyo ang tagal-tagal na yung announcement ni Marcos tungkol dito sa flood control. Yung, maya naman kayo doon sa zona. Wala naman nangyayari. Hanggang ganun lang. Maya naman kayo. Puro investigasyon. Meron nga nagsabi sa akin galit na galit. Ano ba? Investigasyon na naman. Hearing na naman. Wala naman nangyayari. Wala namang nakukulong. Honestly although sabi ko nga, simula pa lang si Marcoleta. Kaya nga, alam mo, Senator Marcoleta, wag ka sanang wag ka sanang matulad dun sa iba. Sana lang Ako, I'm really hopeful sa'yo kasi iba ka dumiskarte. I'm really hopeful sa'yo. Pero sana hindi lang mauwi sa hearing ito. Mauwi rin. Kasi una, frustrated na nga sila kasi kitang-kita nyo na nagsisinungaling yung mga kontraktor. Noong una pa lang. Dapat sana kinulong nyo na. Kinontempt nyo na. Hindi nga kayo sinasagot na maayos. Sana kinontempt nyo na. Kaya lang, nabitin, di ba? Inano pa nga ni Estrada. Wala nabitin ng lahat ng mga Pilipino na supposedly sana meron kami makitang managot. Kahit man lang makaganti man lang ng pagkakulong sa Senado. Kaya lang wala. Siguro you have a better reason why. Ganon ang sitwasyon. And I still trust the kind of leadership na meron ka dyan sa Senate hearing na yan. Pero honestly, bitin ng mga Pilipino. Bitin Bitin ng taong bayan. Nakikita na natin lantaran na nagsisinungaling. Hindi pa natin pinakontempt. Una yun. Pangalawa, hindi lang dapat kontraktor. Hindi lang dapat DPWH district. Dapat, you start calling the real mastermind sa matinding corruption na to. And we all know kung sino yun. Pinapangalanan na ng iba. Bakit ang Senado parang... Sorry kasi hinahanap natin yung ganitong klaseng leadership hindi takot. Yung ganitong klaseng leadership, pag sabing pangalanan. Dito may pinangalanan na congressman si Pangulong Duterte. Naalala ko ito, bakit? Sabi pa nga niya kaibigan ito ng anak ko Naalala ko yun Dinadera, Ramon Dinadera, pati Marim, you are relieved and report to your secretary by tomorrow. Ito po yung sinasabi ni Aling Claire na wala daw bang nasisante. Ito marami ho. Mag-research ka na minsan, Aling Claire, hindi lang yung basta ka lang makapo na kay BP. May kursunada ka ba kay BP Sara Duterte? Why are you so obsessed on BP Sara Duterte? Aling Claire. Ito District Engineer Ana Lee Manzano, Misamis Occidental, First District, First Engineering District. And District Engineer Caroline Abinales, OIC, Misamis Occidental, Second District Engineering Office. You are relieved, ma'am. Tomorrow, District Engineer Edeta Babaran, Isabela 3rd District Engineering Office. District Engineer Edmundo de Luna, Isabela 4th District Engineering Office. District Engineer Ireneo Galato, Benguet 1st District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Benguet Engineering Office. Itong mga engineer na I mentioned, just for good measure,
They're the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. Eh, no? Binanggit niya si Congressman Yap. Nakita niyo? Narinig niyo yon? I do not condemn you, but you are investigated. Bibigyan ko kayo ng context kung saan nanggaling itong dokumento na to. Now, I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. Ikotin ko kayong lahat. Nakita ninyo? Alam mo yon, dito, hard si PRRD, pero at the same time, binibigyan niya naman ng due process itong mga tao na ito. Ngayon, binanggit lang niya para magkaroon na ng warning kung sino yung dapat masibak, at dun sa iba, i-reshuffle niya na ngayon. 'Di ba? Kasi pag na-reshuffle ka na dyan, halimbawa si District Engineer Dayukyok, halimbawa, kaibigan ng isang district dyan sa Bicol, halimbawa, nalipat si Dayukyok doon sa iba. So, bago na ngayon yung sa district ng engineer ng Bicol, hindi na siguro makukuntsaba yun, di ba? Kahit pa paano, delicates ngayon yun kung sino yung lalapit sa kanya. Talagang taga Bicol, hindi kasi naririnig natin yung Bicol na salita. Ewan ko ba ba't bidang-bida ngayon ng Bicol?